Simulan. Simulan na natin. Ginoo Shen, wala sa kanila. Lahat kayo, umalis na. Kaya Ginoo Shen, bawat buwan, kailangan maghanap ng 200 babae para sa pagsusuri ng dugo. Hindi lamang kinakailangan na ipinanganak sa oras ng yin, kundi kinakailangang dugo ang idikit sa tubig, at magliliwanag. Anong plano kaya niya? Sino ba naman ang alam? Pero kahit papaano may pera kung magpapatunog ng dugo, kung tunay na maswerte, tunay na magliliwanag ang dugo, kahit sino pa ang hinahanap, basta babaeng tulungan ni Ong, may 1 milyong piso rin. Tama, magpapahabol na lang ako at maghahanap ng 2 kaibigan pa. Ang dugo. Nakikilala natin sa ilaw. Tignan, ang kanyang dugo ay nagniningning. Siya ay isang halimaw. Hindi ako halimaw. Patay na halimaw. Hindi ka pa rin umaamin. Mabilis, babasagin mo siya. Si Xiao Kui. Dumating na, mabilis, tumakbo. Si Xiao Kui. Si Xiao Kui. Tatay. Si Xiao Kui. Si Xiao Kui, kahit kailan sa hinaharap. Huwag mong hayaang malaman ng iba, ang iyong dugo ay nagliliwanag kapag tumulo sa tubig. Naiintindihan mo ba? Sa loob ng maraming taon, sinunod ko ang sinabi ng tatay. Itinagong lihim na ito. Ngunit ngayon, may malubhang sakit ang tatay. Kailangan ng 800,000 pondo para sa gamot. Kung totoo ang sinasabi nila, ako ang pinakasapat na tao. Ako lang. Handy. Forget it. Ngayon ang pinaka-importante, para iligtas ang tatay. Ginoong Shen. Narinig ko po na kayo ay naghahanap ng isang babae na kayang magningning kapag may patak ng dugo sa tubig. Marahil, ako ang pinakaangkop na tao. Siya. Ikaw ang tao na hinahanap ni Ginoong Shen. Anong nangyari sa puso? Magalit ka na maliit kang hayop. Totoo ang sinasabi ko. Basta ako. Babala kita. Hindi kayang gawing mabait si Ginoong Shen. Ikaw, mabahong pulubi. Magsimula ka ng umalis. Kung hindi kita papayagang Mongol Apple dito. Ginoong Shen, siya ang aming isang nangangalakal ng basura. Huwag mo na siyang pansinin. Halika, pakiusap. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Wala talaga akong balak na gawing ganito ka. Totoo ang sinasabi ko. Pakisilangan mo akong ibigay ang pagkakataon na subukan ng pagsusuri ng dugo, Sir Shen. Talaga lang talaga ito. Sir Shen, tingnan mo. Hindi niya nakita. Ang batang maganda, gusto mong mamatay ba? Pasensya na, Manager Wang. Aalis na ako agad. Magsimula ka nang umalis. Ginoong Shen, 3 buwan na lang ang natitira sa buwang ito. Ano ang gagawin natin? Ginoong Shen, tungkol sa iyong kondisyon. Kulang na likas. Pumasok ang lason sa katawan. Hindi ko kayang tanggalin ito. Kung gusto mong tanggalin ang lason, kailangan mong makahanap ng isang babae na ipinanganak sa oras ng tigre, na ang dugo ay makikita sa tubig, na maaaring magliwanag. Kung hindi, pagkatapos ng 3 buwan, Ginoong Shen, ay mapapasok ng lason, at mamamatay. Sige, sandali. Shen Ye. Fang.
Sige yun. Saan siya napunta? Shenye, anong nangyari? Kakatapos ko lang makita ang isang babae, ang kanyang dugo. Sa ulan, ito ay nagliliwanag. Pero ngayon, nawawala na siya. Ano? Kayo, ilan sa inyo, hamati sa dalawang grupo para maghanap, bilisan. Mukhang kailangan na talagang mag-bandage. Mahal na bata. Ang late na. Saan ka pupunta mag-isa? Uuwi na ako. Saan ang bahay mo? Mga kuya, sama ka namin. Hindi na kailangan. Huwag mo akong hawakan. Ano ba talaga ang balak nyo? Siyempre, gusto naming makipag-usap ng mas malalim sa'yo. Pilosopiya na, ay oo nga. Basta't sumunod ka lang. Ang mga kuya ay magiging mahinahon. Huwag niyo akong hawakan. Magaling akong makipaglaban. Subukan mong saktan ako. Sundan mo ako. Pangalawa. Ikaw iyon. Shenye, tulungan mo ako. Sino ka ba? Umalis ka. Magtakbuhan ka na. Mga kapatid, maaari pa kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Isara mo ang iyong mga tainga. Ginoong Shen. Winasak sila. Sige. Huwag lumapit. Salamat, Ginoong Shen. Ginoong Shen, hindi talaga kita niloloko. Ako ang hinahanap mong tao. Ako ang hinahanap mong tao. Nakakabaliw, muling umuusbong. Anong nangyari sa iyo? Ako, hahanapan kita ng tulong. Hindi na kailangan. Nasa iyo. Sapat na. Ang babae na ito. Talagang kayang magpagan ng aking sakit. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Zhong Xiaohui. Oh. Zhong Xiaohui. Sumama ka sa akin pabalik sa pamilya Shen. Magpakasal. Magpakasal. Ginoong Shen, maaaring nagkakamali ka. Nandito ako para sa pagsusuri ng dugo. Hindi ako nagbibenta ng sarili ko. 100 milyon. Sapat ba? $100 milyon. Kung mayroon tayong 100 milyon, may pag-asa na ang sakit ng tatay. Kaya, sige na. Maglaro ng apoy. Ginoong Shen, narito ang impormasyon ni Ginang. Zong. Ama, lugar ng trabaho, cancel sa atay. Ginoong Shen. Katatapos lang ni Ginoong Shen, suriin ang kapalaran ni Ginang. Zong, sigurado silang ang pwedeng iligtas sa iyo, basta't mag-isa ka lang sa kwarto niya.
Maipapabura na ninyo ang lahat ng masasamang enerhiya, mula banta hanggang sakit. Ngunit ang paraan ng pagbibigay bawi sa masasamang enerhiya, tunay na lampong, ipinapabuya sa iyo, ililipat sa katawan ni Ginang Zong. Pagkatapos ng pagtatali, si Ginang Zong ay mamamatay dahil sa lason na umabot sa kanyang puso. Ang bagay na ito, hindi niya alam. Binigyan ko siya ng 100 milyon. 100 milyon. Sapat na para bumili ng buhay niya. Ngunit, Ginang Ocean. Pumasok. Salamat sa pagliligtas ko ngayon. Salamat din sa iyo, sa pagbibigay ng pera para iligtas ang aking tatay. Ito ang ginawang luya na tsako, na nabasa ka sa ulan ngayon. Huwag uminom. Hindi mo kailangang magpakitang gilas sa akin. Kailangan mo lang tapusin ang iyong tungkulin bilang gagampanan lang ng Ginang Shen ang kanyang tungkulin. Huwag mag-alala, Ginoong Shen, dahil tinanggap ko ang inyong pera. Ano man ang gawin, makikipagtulungan ako sa inyo. Sige. Maaari ka nang lumabas. Ihanda mo siya ng magandang kabaong. Ihanda mo siya ng magandang kabaong. Sige. Sabi ni Ginoong Shen. Obligasyon. Siguro iyon ang tinutukoy. Saya. Fortuna. Dugo. Sino ang naglagay ng balde dito? Itong bagay na ito, agad na alisin mo ito. Ginoo, ayos ka lang ba? Dugo. Ginang, sige, ang aming Ginoong Shen, dahil sa karamdaman, bawat buwan, laging kinakatawanan ng 200 babae, upang magpa-eksamin ng dugo. Ito ang walang pinaglilinis na dugo. Huwag kang mag-alala ha. Ganito. Hindi ko akalain. Kahit gaano kakinabangan si Sir Shen, sa mga ganto, papayag pala para sa paggamot. Pero ngayon, nariyan ka na. Hindi na kailangang maghanap ng ibang magpapatest ng dugo. Bakit? Ikaw ang taong hinahanap ni Ginoong Shen. Ang sakit ni Ginoong Shen. Ikaw lamang ang makakapagligtas. Ako. Paano ko siya mailigtas? Hindi ako doktor. Alam mo naman, hindi ko rin ibig sabihin na alam ko. Magtiis ka na lang muna. Sufficient na ang plano ni Ginoong Shen. Sige. Hindi rin pwedeng maghintay lang. Kailangan kong gumawa ng iba pang bagay para kay Ginoong Shen. Kailangan kong gumawa ng iba. Ay, Ginoong Shen. Anong ginagawa mo? Nagluluto ng sabaw. Narinig ko silang nagsabi na hindi ka masyadong maganda ang kalusugan. Kaya naisip ko na magluto ng sabaw para sa iyo, upang ayusin ang iyong katawan, at palakasin ang iyong enerhiya at dugo. Napakaengganyo. Ito ay hindi lamang isang engganyo. Shen Ye. Ito ang aming pamilya. Nagpapalit-palit ng henerasyon sa henerasyon, para sa pamamahala ng katawan. Ang ama ko ay gumagamit nito kada araw. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang magawa ng sobrang gawain. Hindi ka kailangan sumikat sa akin. Hindi ako nagpapapogi sa iyo. Ito ang gamot. Talagang kapaki-pakinabang ito. Kapaki-pakinabang. Bakit nandyan pa ang tatay mo sa IC? Ito ay gamot. Hindi ito milagro. Sana maging kapaki-pakinabang din ito sa tatay ko. Sige na. Siya ay may sakit. Hindi ko na siya papansinin. Kulang pa ng isang ginseng. Ayos na ang sabaw. Ginoong Shen, noong nakaraang gabi, ako, pagsusuri sa mga bituin, ang tamang oras para sa inyong pagtatalik ni Ginang Zong, ay sa hitang gabi. Naiintindihan. 3 araw mula ngayon, ayos na ang kabaong. Tumahimik ka.
Kamusta? May tao ba? Uy, hindi ba't ikaw si Ginang? Zong. Ginoo Shen. Kailangan ko bang lumabas? Tingnan mo, ano bang gagawin niya? Bata ka. Anong kailangan mo? Nais ko. Bilhin ang ginseng. Bata ka. Ang lahat ng ginseng ko. Mahal. Hindi kita matutulungan. Lahat. Itong halaga. 5 milyon. 50 milyon nga. Hindi pwede, hindi pwede. Bibili ako ng 2. Maaari ba akong bigyan ng diskwento? Yung natitirang pera ko, kailangang gamutin pa ang aking tatay, at kailangang bayaran pa rin ang utang. Oo na. Pero bakit mo binili ang ganoong mahal na ginseng? Alin po ba ang gagamitin? Ako. Ang asawa ko. Siya ay may sakit. Gusto kong gumaling siya agad. Ito ay 2,000 taong ginseng. Para sa'yo na. 90 milyon. Kunin mo na lang. Salamat sa'yo. Sinabi sa Race Ata. Mas matanda ang ginseng, mas maganda, mas magiging maganda ang epekto. Ngayon, tiyak na makakatulong ito kay Ginoong Shen. Hoy, tatay. Huwag niyong galawin ang aking tatay. Pupunta na ako ngayon. Salamat sa iyo. Shen Ye, nakakita ko, tambiyan ng ginhawa, ay nagbibigay ng 900 milyon upang mabili ang ginseng para sa iyo. Ngunit nakikita ko, siyang lumakad ng mabilis, siguro dahil sa kanyang ama. Anong nangyari? Pwede ba tingnan natin? Ilagay ang sasakyan, punta sa ospital, sige. Hindi pa dumating ang iyong anak na babae, baka ayaw niyang bayaran ang utang. Ha? Magsalita. Tatay. Bitawan mo si tatay. Si Xiao Kui. Bakit ka nandito? Ay, Zhong Jiahuo. Ang ganda na ng anak mo. Huwag mo akong sinabi ng maaga. Kukunin niya si Xiao Kui. Tumakbo ka na. Tumakbo ka na, Xiao Kui. Papa, papa. Sige, sige. Magising. Kikay. Kikay. Pao. Anong ginagawa mo? Ginagawa mo, syempre na, pinapakain kita. Papayag mo akong magbigay ng katawan. Tama yan, di ba? Babayaran ko. Babayaran ko. 2 milyon, di ba? Babayaran ko kayo. 2 milyon. Iyan ay dati na. Ngayon. Kailangan ko ng 20 milyon. 20 milyon. Oo nga, 20 milyon. Mayroon ka ba? Paano magiging 20 milyon yan? Hindi ba't ito ay pang-aagaw? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Walang bayad. Maglingkod ka sa akin. Hawakan siya. Huwag. Si Xiao Kui, ikaw, hindi niyo ako pwedeng galawin. Asawa ko. Asawa ko si Shen Ye. Ginoong Shen. Ha ha ha. Gu, Ju, Gu. Ay, ang lakas ng loob mo ah. Inilabas mo pa si Ginoong Shen. Akala mo ba tanga kami? Kuya. Sabi niya, hindi yan sa ospital sa ibaba, yung naglilinis ng CR na si Ginoong Shen, di ba? Kahit na yun. Hindi naman papansinin to, mabaho. Mga ngalakal ng basura. Ha, huwag. Huwag ah. Maliit na cute. May lakas ka pang lumaban. Dahil ayaw mong sumuko. Kaya taabutin kita. Tingnan natin ang iyong Shen Ye. Zhang Ye. Ano ang magagawa niya kapag nandito ako?
Huwag. Hawakan mo ang matandang iyon, para makita niya, kung paano ko siya tinuruan. Huwag, ha? Huwag, matanda. Ipakita mo sa akin. Huwag. 1, 2. Ginoong Shen. Pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Ginoong Shen. Tila totoo nga si Ginoong Shen. Alam ko, Wang Hao. Nandito. Wasakin sila. Sige. Si Ginoong Shen, hindi ko alam. Siya ay babae mo pala. Patawarin mo kami. Sige. Kahit mamatay, kailangan may kasama sa pagdaing. Sino? Ingat ka. Kakasindak mo lang sa akin. Mabait. Huwag kang matakot. Sino? Buti na lang, hindi nasira. Ito ay ginseng para sa iyong kalusugan. Anong nangyari? Uminit na naman ang lason. Sir Shen, anong nangyari? Sir Shen. Doktor. Sir Shen, nagising ka na. Dadalawang araw kang nagkukulang-kulang. Siguro ay gutom na. Ginulo ko ang sopa para sa iyo. Ito ay sopa ng isda, masyadong nutrisyonal. Panoorin, subukan mo. Tasteng mabuti, masarap kung saan. Sa supang ito, nagdagdag ako ng maliit na piraso ng ginseng, pagkat, at may niluto kong sopas na base. Ganito ang layo, pampalusog ba, hindi masyadong nakakapagpalakas. Ginoong Shen. Anong nangyari, ba? Sabi ng Ginoo, katatapos lang niyang sabihin. Tumawag siya at sinabi, makinig, bukas ay may pagdiriwang para sa mga ninuno. Hayaan mong dalhin si Ginang. Zog, pabalik. Naiintindihan ko. Pagdiriwang para sa mga ninuno, iyan ay nangangahulugang makikita, ang pamilya ni Ginoong Shen. Nakarinig ako na sa pagkakataong ito ng pagdiriwang. Sinadya ni Ginoong Shen na ipasama si Kuya si Han, ang kanyang bagong kasal na asawa. Nakita ko na ang larawan ng babaeng iyon. Mukhang isang probinsya ng babae. Bakit siya ang dapat mag-asawa kay Kuya si Han? Miss. Siguradong may ibang dahilan si Ginoong Shen kung bakit niya pinakasalan ang babaeng iyon. Tingnan mo, sa pagkakataong ito ng pag-alala sa mga ninuno, inanyayahan ka ni Ginoong Shen. Ito ay isang tahimik na pahintulot. Ang magiging asawa ni Ginoong Shen sa hinaharap ay ikaw. Sana nga. Ginang, Mrs., kailangan mo nang samahan ng binata ang ama sa pag-inom ng tsaa. Pakiusap, maghintay kayo ng kaunti, okay? Ito ay mga espiritu ng mga ninuno ng Shen.
Ako po, si Zhang Xiaokui, ay bumabati sa mga ninuno, naway pagpalain ninyo ang aking asawa. Maging maayos ka nawa. Naway maging ligtas at maayos. Isang materyalistang babae, bakit ka nag-aarteng may malalim na damdamin? Ikaw ay... Ako ang childhood sweetheart ni Ginoong Shen. Katulad mo. Inanyayahan na dumalo sa bahay ni Shen. Nagugulo akong tanungin tungkol sa... Sige. Sandali lang. Talaga akong nagugulat. Anong ginawa mo sa kanya? Para masugatan ng kuya mong sisihan. Hindi ako sumusumagot. Hindi. Hindi mo naman gagamitin ang inosenteng anyo ng puting bulaklak para naukuhin si Kuya Sihan, di ba? Sa tingin ko, maaaring nagkamali kayo, ngunit talagang wala akong sinadyang akitin si Ginoong Shen. Nagkamali ako. Siya ako, na fiancé ni Kuya Sihan. Alam ng mga ninuno ang lahat ng ito. Hindi ka naniniwala, bumaba ka at tanungin mo. Anong ginagawa nyo? Auntie. Araw ng pagsamba sa mga ninuno, bakit kayo maingay ng ganyan? Anong klaseng asal ito? Sino ang nagbuhos nito? Tiya. Ito. Siyang nagbuhos nito. Kakarating ko lang. Nakarinig ako na siya ay nagmumura kay Kuya Sihan. Sinasabing si Kuya Sihan ay malupit at malamig. Karapat dapat sa kanyang kaparusahan. Sabi pa niya na sana ang langit ay kunin na si Kuya Sihan. Kung hindi, ang pamilya ni Shen ay patay na. Ano? Hindi ako may-ari ng, ikaw ay hindi may-ari ng. Sige, sabihin mo na lang na ang espiritu na ito, hindi ito binagsak mo. Ako, bakit ka pa nangangatwiran? Wala akong sinabi na ganoon. Siya, kakalabas lang niya. Huwag kang maniwala sa kanyang pangangatwiran. Yung mga katulad niya na galing sa probinsya, ay puro kasinungalingan. Hindi malinis ang mga kamay at paa. Gusto mo bang makita? Dapat ay may ibang tao, na sirain ang kanyang mga kamay. Tatanungin kita ulit sa huling pagkakataon. Yung mga sinabi, talagang sinabi mo ba? Talagang hindi ko sinabi ang mga iyon. Tiya, pakiusap, pakinggan mo ako. Dahil hindi ka nagbabago. Tao, narito. Una, putulin mo ang kanyang kamay. Pagkatapos, sirain mo ang kanyang mukha, para sa mga ninuno ng Shen. Isang paliwanag. Ayon. Wala akong. Tama talaga, wala akong. Mga anak, di magandang balita. Narito ang problema ng ina ng anak natin. Ano? Sakit na sakit. Gumuhit ka ulit sa kanyang mukha. Sige. Ah. Tama. Kuya Sihan. Dito po. Huwag kang matakot, nandito na ako. Sino ang nanakit sa kanya? Kuya Sihan. Hindi mo alam dahil wala ka. Kanina, itong si Zhang Xiaokui. Pagdating niya, ninakawan niya ako ng dangal.
Sabi, ako ang pinuno ng pamilya Shen. Siya ang ginang ng pinuno. Paano kanya haharapin? Ay talagang makatarungan. Kapatid na si Han, paano mo nasabi yan? Oo nga, si Han. Ano man ang sabihin ni Zhao Zhao, siya rin iyong unang paborito bata, siya rin anak ng pamilyang Lu, ang tanging biyernes na prinsesa. Paano mo siya masusumpain, bilang isang mababa ang antas na babae, para kay Jojo? Mababa ang antas. Mula ngayon, itinigil ng pamilya Shen ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Lu, at inilipat ang lahat ng ari-arian ni Lu Zhaozhao, sa pangalan ni Zhong Xiaokui. Lahat ng ari-arian. Ano? Sisihan. Bumili ng hindi. Hilaga. Kuya Sihan, hindi mo maaring gawin ito. Ako. Ngayon. Siya ang misis ng pinuno ng pamilya Shen. At ikaw. Walang-wala. Tao. Gawin ninyo kay Lu Zhaozhao ang lahat ng ginawa niya sa aking misis, ng 1,000 ulit. Sige, huwag. Huwag. Huwag ah. Kuya Sihan, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Tita. Sobra na. Shen Sihan. Kahit na ikaw ay bagong pinuno ng pamilyang Shen, dapat mo ring maintindihan ang pagkakaiba ng mga tanda at edad. Sa harap ko mong ganyan ka magulo, ako'y iyong ina. Saan ang iyong disiplina? Ina. Ang aking ina. Noong malaki pa siya, ay patay na siya. Kung kailan ang mahal na mahal mo, pinalitan ng Luan Zhaojiao, hindi ba magiging problema, makaranas siya ng parusa din? Ilipat natin sa ilalim, lahat ng ari-arian ni Li Jing, sa balang araw, sa pangalan ni Zhong Xiaokui, Shen Sihan, nabaliw ka. Kung gagawin mo ito, hindi ka patatawarin ng Ginoo, pagsasabihan ko ang ama. Ngunit sa araw na ito, lahat ng pinsala na ginawa ninyo kay Xiaokui, kailangan kong bawiin ng doble. Gumawa ka na. Huwag. Kuya Sihan, hindi mo ako pwedeng ganyanin, ha? At ikaw pa. Ikaw ang gustong gumawa ng masama, sinasaktan mo ang mukha ni Xiaokui, di ba? Bitawan mo siya, ikaw. Sinampal mo siya, Shen Sihan, meron ka bang lakas ng loob? Sampilin mo. Kailan madidilim? Kailan ilalagay sila palabas, Shen Sihan? Hindi mo akalaing alam ko. Hindi ka nga lang buhay sa susunod na buwan. Narito na nga lang ako, tinitigyan kitang gaano ka kagalit. Pasok ka. Magtiis ka. Dahan-dahan lang ako. Yun. Ginoong Shen, sabi mo, bakit? Sinasabi nilang lahat, hindi ka makakaligtas sa susunod na buwan. Wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang sanang sabihin. Kung talagang kaya kong iligtas ka, ano ang kailangan kong gawin? Sabihin mo lang sa akin. Tiyak na makikipagtulungan ako sa iyo. Ang babaeng ito, alam ba niya? Kung ano ang kanyang pinapangako, para gamutin ang aking sakit. Kailangan niyang mamatay. Ikaw. Nakarinig ka ba? Ano ang maitutulong mo? Maaari kang gumawa ng anumang bagay. Nararapat kong
Maaasahan kitang mabuti agad. Sige. Tito, kami niya. Magkakalayo kami ng pamilya ninyo ng halos buong buhay. Kuya si Han. Nagawa pa niyang ganyan para sa babaeng taga-Bukirin. Ganyan ang ginawa sa akin. Dapat ay tulungan mo ako. Oo nga. Sobrang labis na si Han. Ginoo, kung hindi mo ito aaksyonan, maaaring gawin niya ito para kay Zhang Xiaohui. Pagpatay. Hindi ganoon kagrabe. Kinasal si Han sa babaeng iyon. Dahil, pagkatapos nilang magkasama, mawawala ang masamang epekto kay Han. Hintayin ang bukas ng gabi, sa panahon ng kabilugan ng buwan, si Han, matapos ang pag-aalis ng lason, yung babae, ay wala ng silbi. Ano? Alam ko na. Si Kuya Han ay talagang, hindi ko gusto ang babaeng iyon, bata. Ngayon ay makakapagpahinga na ako, hindi ba? Yung cute na iyon, ay nakapagpagaling sa lason ni Shen Han. Hindi mamamatay si Shen Han. Kung ganoon, sayang ang plano ko sa loob ng maraming taon, ay magiging walang silbi. Ay, bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka pa ba? Hindi ako galit. Sinasabi ko lang na, sisihan sa harap ng maraming tao. Pinapahampas ang mukha ko, nagmamarahas ka. Scholar pa rin ako ngunit binhirin niya ako. Sige na, sige na. Huwag nang magsalita pa, Paghahir. Ikaw ay ang balangkas na ina ni Sean, pero hindi siya ang tunay na ama niya. Karaniwan. Kailangang malayuan ang tamang posisyon. Biro, huwag na nating ipagpaliban pa ito. Sige. Bungi. Gong. Naiintindihan ko na, tita. Sige na, paalam na ako, pasensya na, publiko, puso. Husband. Ginoong Shen. Ngayon pa lang ang gabing ng buwan. Ngunit, hindi ko siya hahawakan. Talagang dahil lang ito. Hindi pa ba panahon? Magpahinga ka ng mabuti. Ako. Makikipag-ugnayan ako kay Ginoong Shen. Gusto kong si Zhang Xiaohui, pagkatapos naming magkasama, makaligtas din. Si Ginoong Shen, kung may paraan siya. Siyempre, sinabi na niya ito, walang magagawa, pero dapat mag-isip ng paraan. Sige, tatanungin ko na ngayon. Katatapos lang, napakalapit namin lahat. Bakit bigla si Shen ang tumigil? Xiaodu, ang asawa ko ay natutulog sa parehong kama ko. Ngunit, hindi niya ako hahawakan. Saan ba ito dahil? Batay sa iyong tanong, gabi na ito. Sino ang kausap mo sa voice message? Wala naman. Yung asawa mo, maaaring may problema sa pisyolohiya. Pangalawa, ang inyong buhay may asawa, kulang sa init. Ginoo Shen, pakinggan niyo ako. Kakatapos mo lang, nalihim na nagsasaliksik tungkol dito. Ako. Dito. Huwag mag-isip ng kung ano-ano. Matulog ka ng maayos. Ako. Ginoong Shen, nahanap ni Ginoong Shen ang paraan para iligtas ang ginang. Ginoong Shen, ano ang paraan para iligtas si Zhang Xiaohui? Ano ito?
Ginoong Shen, syempre, alam mo rin na ang lason na ito ay nakamamatay. Dahil ito ay nauugnay sa dugo ni Miss Zhang. Upang maalis ang ganitong ugnayan, kailangan lamang ano? Hindi maaaring gamitin ang iyong dugo bilang pang-akit. At gawin halimuyak ng espiritu. Kapag kayo ay magkasama, susunugin ang halimuyak ng espiritu upang malanghap ito ni Ginang Zhang. Ganito ay makakagawa ng perpektong pagsasanib ng lason. Dugo mula sa puso. Tama. Pero ang pagkuha ng dugo mula sa puso ay labis na mapanganib. Sa kaunting pagkakamali, maaaring mawalan ng buhay. Nanganganib ka. Ginoong Shen, ikaw ay isang tuktok na pamilya. Ikaw ang pinuno ng pamilya Shen. Huwag kang maging mapanganib. Dahil sa isang simpleng babae. Hindi siya karaniwang babae. Siya ang aking asawa. Ang tanging paraan na may iligtas si Zhang Xiaoqun, tayo ba? Sige. Kumuha ka na lang. Senyor Shen, talaga bang hindi mo naiisipin ito? Naghanda ako ng sabaw. Narinig ko silang nagsabi na hindi maganda ang iyong kalusugan, kaya naisip ko na maghanda ng sabaw para sa iyo upang mapabuti ang iyong kalusugan, pampatanggal ng pagod at pagduduwal. Ako. Asawa ko. Siyang may sakit. Gusto kong gumaling siya agad. Umaasa ako. Mabilis siyang gumaling. Yung tanga. Ano? Nakapag-isip na ako, kumuha ng dugo. Dugo, sapat na ba? Sapat na, Ginoong Shen. Kakakumuha niyo lang ng puso niyong dugo, hindi na pwedeng lumabas. O kaya, dito na lang kayo sa akin. Magdamag. Bukas ng umaga, umuwi na kayo. Bago maghapon bukas. Kailangang magawa ang Lingzi Siang. Huwag kayong mag-alala, tiyakin na gawin. Huling hakbang na ito. Alamin mo. Dalhin mo ang galing na Dan. Ipagbigay sa akin. Sige. Kulang pa ng isang sangkap ng puting Angelica, ang espiritu ng kandila na ito. Tapos na ang malaking proyekto. Shuru, bantayan mo ang apoy ng insenso dito. Pupunta ako sa likod bahay. Kukuha ako ng isang piraso ng puting bawang. Sige po, guro. Hoy, Ginang, Lu, may malaking nangyari. Anong nangyari? Kahapon ng gabi, si Ginoong Shen, biglang pumunta sa klinika, at kumuha ng dugong puso. Narinig ko na ang dugong pusong ito, na ginawa sa likha ng Lingzi na pabango, ay makakapag-ugnay kay Zhang Xiaoqui at kay Ginoong Shen. Makakapagpatuloy pa rin pagkatapos ng kasal. Ano? Agad na magnanap ng paraan, palitan ang Lingzi Siang. Basta't mamatay si Zhang Xiaoqui, ang cute na batang iyon, bibigyan kita ng 100 milyon. Naiintindihan. Ganito pa ang oras. Sa loob ng gabi ngayon, kailangang ilagay natin ito sa tamang lugar. Huwag nating ipahiwatig kay Ginang. Magtiwala ka sa akin, Tiyang. Maaga pang umaga, Tiyang. Ginang.
Magandang umaga, Ginang. Sige. Nakakita ka ba ng Ginoong Shen? Ginoong Shen. Siya. Pumunta sa kumpanya. Narito ako para siya ay tumulong sa pag-ayos ng mga dokumento. Naglipas na ng isang gabi. Hindi rin natin alam kung paano na ang Ginoong Shen at Dr. Chen. Ginoong Shen, kalahati na naitimpla ang tsamba. Maghintay pa lang tayo. At maabot na natin ang tagumpay. Sige. Hihintayin kong matapos ang pagkakagawa ng insenso bago umalis. Sa katunayan, ang paglikha ng insenso ay nangangailangan ng sapat na oras. Ganito, mauna na kayong umuwi at magpahinga. Kapag natapos na ang insenso, ipapadala ko ito sa inyo, sa pamamagitan ni Shurumi. Sige. Sige. Babalik na ako at maghihintay. Sige. Bansa. Yun ay. Naku, nakalimutan kong iligpit ang altar. Ay, Ginoo. Ito ay ilang mga bagay lamang. Magsimula na po kayo sa inyong silid. Titingnan ko. Talagang wala namang anuman. Titingnan ko lang. Ginoo, pwede ka nang bumalik sa silid mo. Shen Ye. Ano pa ba ang nangyari? Wala akong problema. Ang kulay ng iyong mukha ay sobrang maputi na. Paano mo masasabi na wala kang problema? Sisilihin kita pabalik sa iyong kwarto upang magpahinga. Sige. Pag-order mo akong manatili. Ikaw ay disyero ni Dr. Chen. Ano po bang meron? Narito ako upang ibigay ang kandila. Si Ginoong Shen ay langhapin na. Ang kandila ay tapos na. Sinabi ng akin Panginoong ito'y ilagay mo agad dito. Ito ang gawa ng aking Panginoon, ang kandila ng Espiritu. Sabi ng guro, ngayong gabi, kapag nagtagpo sina Ginoong Shen at ang kanyang asawang babae, kailangan lang na ihandog ang insenso ng maaga, para iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Ang ganda. Sa wakas, may pag-asa na ang asawa. Tama nga, ano bang ginawa sa insensong ito? Ang amoy ng. Ginawa ito sa pamamagitan ng dugo mula sa puso ni Shen Ye. Ano? Dugo mula sa puso. Walang kwenta si Shen Ye, ngayon na. Kaya siya ay sobrang kulang na ang lakas. Sadyang kinuha niya ang dugo mula sa kanyang puso. Tama. Hindi ko akalain si Ginoong Shen, para mabuhay ang kanyang asawa, ay talagang nag-risk ng ganito kalaki. Sige na, naiintindihan ko na. Mamaya ibibigay ko ang insenso kay Ginoong Shen. Hands-free Ace Time Call. MS, Lu, ang bango ay na-deliver na, batay sa iyong utos. Dinala ko ang insenso ng lazy, napalitan na ito ng kahoy ng hibiscus. Magandang pag-aalsa. Ngayon, si Zhang Xiaokuya ay tiyak na patay. Uminom ka muna ng tubig. Mas mabuti na ba? Nakangiti ka pa. Anong nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Ikaw. Ganyan ka. Talagang nag-aalala ako. Ginoong Shen. Hindi ba't ikaw? Ayaw sa akin. Ako, kung hindi. Bakit tuwing ganito ka humihinto? Hindi pa. Pangyayari pa.
Anong oras? Ang Ginoong Shen. Huwag. Anong bagay? Talaga namang si Ginoong Shen. Tinitindig ang gobernadora. Tingnan mo ako, naghihina ka sana akong mapako. Ginang Ocean, huwag kang magmahal ng sobrang mahal. Ginang Ocean, Binin, ito ang kandila na ginawa ni Dr. Chen. Sinabi niya, basta't buksan mo ang insenso ng maaga, sa oras ng pagsasama, hayaan mong ang asawa, ay laging nasa usok ng insenso. Naiintindihan ko na, kung hindi. Bakit sa tuwing lahat ay huminto sa oras na ito? Ngayong gabi, hindi na ito titigil. Kailan ba sinabi ni Ginoong Shen na mangyayari ito? Pabilisin mo, Zhang Shifu. Kailangan ng maukit ang pangalan. Kailangan ng mamatay. Bagong kasal na misis. Namatay. Anong ibig sabihin nito? Kahit na, kailangan mamatay pagkatapos ng kasal. Pero siya ay nakasal kay Ginoong Shen. Bago mamatay, nakakuha siya ng pangalang Ginang. Para sa kanya, isang babae na may mababang pinagmulan. Ito ay napakalaking biyaya. Hindi mo kailangang magpanggap sa akin. Kailangan mo lang gampanan ang iyong tungkulin bilang ang tungkulin lang ng ginhawa ay ganoon na lamang. Ilog, sinasadya. Hindi talaga kumakalat ni Shen Sihan sa akin. Dahil sa sandaling mamamatay ako. Sinasadya. Sinasabi niya na hindi pa ito ang tamang oras. Iyan ang ibig sabihin. Ginoong Shen, malapit na ang panahon ng kabilugan ng buwan. Pupunta ako upang kunin ang ginang. Oo. Si Xiao Kui. Pagkatapos ng gabing ito, ikaw ang tunay kong asawa. Itong singsing na diamante ay tanda ng aking pag-ibig sa iyo. Daan. May 10 minuto na lang bago ang gabi ng buwan, na buo. Saan kaya napunta ang ginang? Ginoong Wang, nahanap niyo na ba ang ginang? Wala pa, naghanap kami sa bahay ni Shen. Ngayon, wala kaming nakita na anino ng ginang. Ituloy ang paghahanap. Opo. Ngunit, ngayon nandito ka na. Hindi na kailangang maghanap ng ibang tao para sa pagsusuri ng dugo. Bakit? Ikaw ang taong hinahanap ni Ginoong Shen. Ang sakit ni Ginoong Shen. Ikaw lamang ang makakapagligtas. Ako. Kung kailangan kong iligtas si Shen Ye, kailangan kong ibigay ang aking buhay bilang kapalit. Talaga bang kailangang iligtas siya? Ngunit, kung mamatay ako, ano ang mangyayari sa tatay? Kakalabas lang niya sa ospital. Hindi pwede. Ano man ang katotohanan, kailangan kong tanungin si Ginoong Shen ng malinaw. Baka dahil ito, sa gabi ng kabilugan ng buwan, bakit ang pag-atake ng masamang espiritu ay mas malala kaysa dati? Ang init na ito. Si Shen Sihan, may gusto akong sabihin. Anong gusto mong sabihin? Pagkatapos ng ating pagsasama, saka na lang.
Ayaw ko. Shen Zihan. Ayaw ko. Ayaw kong mamatay. Little Pooh, hindi ka mamatay. Nagising ako sa mundo na may wala ng iba kundi ang taong gustong mahalin ako. Ngunit, lahat ng ito ay sana sariling pangarap ko lamang. Kokoy. Kokoy. Hindi ito pangarap. Kahapon pa, totoo kong isinama niya si Xiao Kui. Hindi pwede. Kailangan kong makahanap kay Xiao Kui. Dr. Chen, nakita mo ba si Xiao Kui? Saan siya napunta? Ginang, Zong, siya. Anong nangyari kay Xiao Kui? Magsalita ka na. Ginoo Shen, kayo kanina, katatapos lang gumaling. Huwag kayong magalit. Baka mas mabuti pang humiga ka muna, magpahinga ka ng mabuti, ha? Nasaan na ba si Xiao Kui? Sabihin mo na. Si Ginang, Zong siya. Ngayon hindi na alam kung buhay o patay siya. Ano ang sinabi mo? Sir Shen, totoo talaga ito. Huwag mo akong sisihin. Kagabi, ikaw at si Ginang, Zong, pareho kayong nawalan ng malay. Si Ginoong Wang, nahulog din, sa patibong. Ang pabango ay pinalitan ng iba. Ginang, no. Bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para suriin ang mga resulta. Tingnan natin si Zhang Xiaokui, ang cute na ito. Patay na ba siya? Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ikaw iyon. Ikaw ang nagpalit ng Ningxi Incense. Sige. Ako nga. Ang mga taong nagalit sa akin ay kailangang mamatay. Dalhin siya. Sige na, Zong. Natatakot ako na siya ay nasa panganib. Ay, Ginoo Shen. Bumalik ka. Sabi. Makinig kayong mabuti sa akin. Sa loob ng 10 minuto. Kailangan kong malaman kung saan pumunta si Zhang Xiaokui. Sige. Gisingin niyo siya para sa akin. Sige. Stop. Nagtagpo na. Tanging si Shen lang talaga. Sumigaw agad sa kotse na ito. Oo, naiintindihan ko. Louie. Anong ginagawa mo? Ginagawa mo kaya? Zhang Xiaokui. Hindi ko alam kung ano ang ibinigay mo kay si Han na kuya. Napampatulog na nakalululong. Na ginawa siyang sobrang pabor sa iyo. At hindi ko rin inasahan na sobrang swerte mo. Na pagkatapos ninyong magkasama sa kwarto, ay buhay ka pang nakapagpatuloy. Ngunit kahit gaano kang katapat, ngayon, walang mabubuhay, dito. Ginang Shen, sanay ako lang. Sandali. Batay sa sinabi ni Lu Jiajia. Nag-aalala siya. Nakukunin ko sa kanya si Shen Zihan. Pero ang malamig at walang pusong lalaking iyon, ayaw ko naman talaga. Lu Jiao, nagkamali ka. Si Shen ay mabait sa akin dati, dahil kaya kong magpagaling sa kanya. Ngayon ay wala na siyang nasasaktan. Wala na akong kapakinabangan sa kanya, kaya hindi rin ako gimbal sa iyong posisyon. Ano mo sinasabi? Si Brother Shen ay nagmamahal sa iyo, para sigurado mong magaling siyang ligtas sa lason. Sige. Zhang Xiaokui, nakatanggap ka ng pera, at pati na paandar mo'y nagpapakita, totoo kang nakakalito. Magpatindig, sige. Sa oras na iyan bago mamatay ka, kukunin ko ang autor na iniwan mo sa akin. Daan-daang beses, at libu-libong beses. Bibigyan kita ng pagkakataon na iyon pa.
Siya lang akong ginamit bilang gamit. Walang damdamin. Gamit. Isang gamot na kayang ipagpalit ang buhay niya para lamang sa iyong kaligtasan. Huwag ang sariling buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Sinasabi ng mapa na nandito nga, bakit hindi makita ang pasukan? Hanapin. Dahil sa iyong sitwasyon, magiging mabait ako, at sasabihin sa iyo ang katotohanan, kapatid na si Han. Para makasurvive ka pagkatapos ng ating pagsasama. Naghanap ako ng espesyal na manggagamot, kinuha ang dugo mula sa puso, ginawa itong insenso. Ano? Lahat ay dahil sa iyo. Ngunit, pinalitan ko na ang pangit na insenso, ng insensong hiwan. Kaya, nawala na siya sa kontrol. Kaya ng araw na iyon, si Ginoong Shen ay naging mahina. Siya. Totoong nagmamalasakit siya sa akin. Wala siyang balak na kunin ang buhay ko. Ngayon si Kuya Sihan. Dapat ay naghanap-hanap na sa iyo. Dapat siya ay nag-aalala. Talagang nababaliw na siguro. Sayang. Kapag natagpuan ka niya, patay ka na noon. Gawin mo na, pumatay. Pakawalan mo na ako. Pakawalan mo ako. Ha 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 ha. Gumagamit ng lakas. Ginoo, mukhang may mga yapak sa labas. Hindi naman, yung tao ni Ginoong Shen ang dumating, di ba? Bilisin mo, sige. Ginoo Shen. Ginoo Shen. Kaka. Ito ba? Ako. Mamamatay na ba ako? Ngunit, bago ako mamatay, hayaan mo akong malaman na ako'y minahal ng mabuti sa mundong ito. Ginang, anong gagawin ni Ginoong Shen, si Xiao Kui? Ginoong Shen, lumayas ka. Unang dadalhin ko si Xiao Kui sa ospital, tungkol sa kanila. Huwag mag-iwan ng buhay, si Ginoong Shen. Ginoong Shen, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Ginoong Shen, kamusta na si Xiao Kui? Ay, ang Ling Zixiyang ay napalitan. Noong ikaw at si Ginang Zhang ay nagkasama, ang kanyang katawan ay tinamaan ng masamang lason. Pagkatapos, siya ay nakaranas ng pang-aabuso. Nakatulong na mapanatili ang buhay ni Ginang Zhang, swerteng-swerte na. Ngayon, kailangan siyang gisingin, napakahirap. Maliban na lang. Maliban sa ano? Maliban na lang. Kailangan ulit kumuha ng dugo mula sa puso. Ngunit si Ginoong Shen ay nakakuha na ng puso't dugo minsan. Kung kukuha muli. Malaki ang posibilidad na mawawala ang buhay ni Ginoong Shen. Ito. Ginoong Shen, huwag kang magpadalos-dalos. Kailangan lang ng isang kuha ng dugo mula sa puso para mailigtas ang buhay ni Xiao Kui. Tama ba? Tama. Si Ginang Zhang ngayon, kung bakit siya walang malay, ay dahil sa lason. Nangyari ito sa kanyang katawan. Mahirap itong tunawin. Kailangan lamang ng iyong dugo upang mapangalagaan siya, para siya'y magising.
Kung ganun, kunin na. Ginoong Shen. Mabilis. Maghanda ng mga kagamitan para sa pagkuha ng dugo, pero, mabilis. Sandali. Ginoong Shen. Kailangan mong magpahinga ng 1 linggo. Kung hindi, malamang ay kulang ang dugo, hindi maaalis. Pero si Xiao Kui, makakapaghintay ba siya ng 1 linggo? Oo, makakapaghintay pa. Ngayon, Ginang, Zong, ang kanyang kalagayan, ay palaging matatag. Yung mga lason, napakakakaiba, sa kanyang katawan, nananatiling may isang balanse. Ngayon, maliban sa kanya, hindi pa siya nagising. Wala nang ibang panganib sa ngayon. Ayos lang iyon. Shen Zihan, ayaw kong mamatay. Si Xiao Kui. Pasensya na. Si Xiao Kui. Gagawin kong mabuti siya. Si Xiao Kui. Si Xiao Kui, tatay. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Ikaw. Ikaw ang asawa ni Xiao Kui. Oo, ako. Paano mo inaalagaan si Xiao Kui? Noong nakaraang 2 araw, nang bumisita siya sa akin, ayos pa siya. Ano bang dinanas niya? Bakit ganyan ang sugat mo? Ngayon ay ganito na. 1, 2. Magsalita ka naman. Umalis ka. Maliit. Maliit na araw. Bata. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nasaktan ng ganito? Sweldo. Naniniwala ka ba sa akin? Si Xiao Kui tiyak na magiging okay. Ano ang ibig sabihin ng magiging okay? Si Xiao Kui ay nasaktan na ng ganito. Sinasabi pang walang anuman. Bilang isang bulag ka ba? Ang bibig ni Xiao Kui, naging ganito na. Naghintay ng matagal, hindi man lang nagbigay ng tubig. Ako na lang, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Siya ang asawa ni Xiao Kui. Ang pag-aalaga kay Xiao Kui ay nararapat lamang. Hindi mo na kailangan makialam. Ang sinasabi mo ay tama. Xiao Kui. Huwag nang huwag magkaroon ng problema Siyempre. Gusto mo bang malunod siya? Kumuha ka ng cotton swab. I-dip mo sa tubig at painumin siya. Sige. Napaka-awkward. Paano mo siya aalagaan sa susunod, ang aming maliit na kui? Sandali lang. Iwas-iwas mo na ang sahig, at linisin mo rin ang bintana, at saka. Ang mga damit ni Kui na dapat labhan, ihuhugas mo na rin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Marunong bang magwalis? Naiintindihan mo na ba? Talagang walang silbi. Natuto ka na ba?
Ginoong Shen. Ginoong Shen, bakit hindi? Ako na lang. Wag na. Ginoong Shen, 3 araw na po kayong hindi pumapasok sa kumpanya. Mayroon pong international na pulong mamayang hapon. Bakit hindi po kayo? Push. Si Ginoong Shen, alam ko po na nag-aalala kayo sa ginang. Pero, sobra na po ang inyong ginan. Hindi naman pwede, palaging siya ang nag-uutos. Ang pinakabahala ni Xiao Kui ay ang ginan. At saka, kakagawa lang ng operasyon ng ginan. Hindi dapat magalit. Oh, tama nga. Itong bag, ayusin mo. Ito ay bibili ng ilang bagay, magkapareho lang ang dumating. Tandaan mo, huwag hayaan na malaman ng biyenan. Sige. Baka gusto mo, kumain ka na lang. Magpahinga ka na. Dito si Xiao Kui, nandito ako para bantayan ka. Tinitingnan kita araw-araw, wala ka namang trabaho, wala ka ring pasok. Ano ba talaga ang ginagawa mo? HMM. Ako. Nagdadalawang isip. Hindi ka naman siguro miyembro ng gang, di ba? Ako, syempre hindi. Kahit na hindi ka miyembro ng gang, hindi ka rin naman maayos na tao. Binabalaan kita ah. Kung gagawin mo sa amin, ang masama kay Xiao Kui, kahit na ilagay ko ang buhay ko sa panganib, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga gagawin iyon. Katatapos lang dumaan ng doktor. Sabi niya hindi pa tiyak kung kailan madyay gising si Xiao Kui. Si Xiao Kui na bata. Mula pagkabata, mabait at matalino siya. Lahat ito ay dahil sa akin. Lahat ito ay dahil sa aking sakit. Nagdudulot ito ng pasanin sa batang ito. Ito ang aming pamana ng race ita sa pamilya. Partikular itong para sa kalusugan. Karaniwan itong ginagamit ng tatay ko. Dahil hindi sapat ang pambayad sa medisina. Haha, matanda. Si Xiao Kui ay tumigil sa pag-aaral at nangangalap ng basura para makalakam ng pondo para sa medisina. Si Xiao Kui. Patawad, anak. Kulang ako sa kakayahan. Siyempre. Maliit na Kui. 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 Doktor. Doktor. Si Xiao Kui. Pakiusap, doktor. May abnormal na tibok ng puso ang pasyente. Kailangan siyang iligtas agad. Ano man ang paraan na gamitin ninyo, dapat siyang mailigtas. Naiintindihan ba? Opo, Ginoong Shen. Lumabas na kayo at maghintay. Doktor, kamusta na si Xiao Kui? Ang mga vital signs ng ginang ay nakastabilize na. Ngunit may isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Sabihin mo. Katatapos lang sa proseso ng pagligtas, binigyan namin ng pagsusuri ang dugo ng ginang na ginawa. Ayon sa HCG na halaga, maaaring matukoy na siya ay buntis. Ano? Buntis. Pero hindi pa nagigising si Xiao Kui, kaya ba ng katawan niya ito? Ito ang gusto kong sabihin. Ang katawan ng ginang ay hindi kayang magbuntis ng normal. Kung nais mong iligtas siya at ang bata, isa lamang ang paraan. Kailangan nating maalis agad ang lason. Naiintindihan ko na. Ginoong Shen. Buntis si Xiao Kui. Isang oras si Xiao Kui. Sapat na iyon para ibigay ko ang aking buhay. Dagdag pa ang aking anak. Sabi mo, sulit ba? Ginoong Shen, hindi na kailangang magsalita pa. Kumuha na ng dugo. Sakit.
Puso. Sobrang sakit ng puso. Ginoong Shen. Talagang nagdesisyon na ako. Kukuha ng dugo ngayon. Malaki ang posibilidad na mamatay. Nakapag-isip na. Sige, kunin na. Ginoong Shen. Talagang delikado ang pagkuha ng dugo na ito. Napaka-delikado. Sa kaunting pagkakamali, malamang na ikaw ay mamamatay. Ginoong Shen. Sa iyong kapangyarihan. Kung nais mo ng babae, hindi ba't madali lang iyon, para sa iyo? Bakit mo pa kailangang maging sobrang determinado tungkol kay Zhang Xiaokui? Sulit ba ito para sa iyo? Xiaokui. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Ang dugo ninyo ay halos hindi na makuha. Ngunit, hindi pa rin ito sapat. Magpatuloy sa pagkuha. Huwag po, Ginoong Shen. Magpatuloy sa pagkuha. Mawawalan ka ng buhay. Kunin mo. Huwag. Huwag. Si Han. Si Han. Huwag. Huwag. Shen Si Han. Shen Si Han. Xiaokui. Gising ka na pala. Mabuti naman. Mabuti naman. Tai. Nasaan si Shen Si Han? Nasaan siya? Hindi ko alam. Isang araw ko na siyang hindi nakikita. May nangyari siguro sa kanya. Tai, nasaan ang cellphone ko? Kailangan ko siyang kontaken. Huwag kang mag-alala. Hahanapin yan ni Papa para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kulang pa rin ang dugo. Ano na ang gagawin natin? Kumuha pa tayo. Hindi na po tayo pwedeng kumuha pa, Ginoo Shen. Kumuha na tayo. Sobrang dami na ng dugo kong naibigay. Sa inyo na po ito. Hangganan ko na po. Basta mailigtas lang si Xiaokui. Ang ibang bagay, huwag mo nang alalahanin. Ituloy mo. Ginoo Shen, gumising na po ang ginang. Totoo po. Bilisan ninyo. Dalhin ninyo ako kay Xiaokui. Ginoo Shen. Utos. Darawan, kami, darawan. Ginoo Shen. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo, Ginang? Para iligtas kayo, si Ginoo Shen ay muling kumuha ng dugo mula sa kanyang puso. Halos mawala na ang kanyang buhay. Tsaa, Wang Hao. Dugo sa puso. Kaya pala, ganito kasakit ang panaginip ko, noon. Xiaokui, ayos lang ako. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi ni Wang Hao. Pero nararamdaman ko na sobrang sakit, sobrang sakit, sobrang sakit talaga. Ginoo Shen. Salamat po. Para saan pa yan? Dahil sa akin naman talaga, kaya kayo nagduso ng ganito. Ako dapat ang humingi ng tawan, hindi iyon ang kasalanan mo. Wala ka namang kasalanan.
Xiao Kui, bakit ka na naman umiiyak? Anong nangyari sa iyo, ha? Buntis si Xiao Kui. Huwag kang masyadong mag-alala, hindi mo alam. Ako. Buntis. Ako, buntis. Ha? Totoo ba? Parang panaginip lang. Parang panaginip lang. Lahat ng ito, totoo. Simula ngayon, ikaw man o ang mga anak natin, popoprotektahan ko kayong lahat. Hindi ko na kayo hahayaang masaktan, pa. Team, HMMP. Ang gaganda ng mga sinasabi mo, pinagpaiyak mo si Xiao Kui, nang matagal kanina. Anong ginagawa mo dyan? Nakaupo ka lang, itapon mo na yung basura. Bilisin mo. Nakakainis talaga. Tay, Xiao Kui. Tay, sasabihin ko sa iyo ang lalaking yan, hindi dapat sanayin. Lalo mo siyang sanayin, lalo siyang magiging masama. Tingnan mo siya. Nakasuot ng suit, nagkukunwari siyang isang makapangyarihang CEO. Pero ikaw pa rin ang mapapahamak sa huli. Pero siya naman talaga iyon. Sige lang, sundin mo ang iyong ama, hindi ka magkakamali. Ginoo Shen, ha? Iwan mo na lang dyan. Isang malaking lalaki, hindi marunong gumawa ng kahit kaunting gawaing bahay. Ang galing. Ikaw, magpahinga ka na lang. Baka mapagod ka pa. At mapapaiyak si Xiao Kui. Salamat, ama ni Mrs. Sa susunod, magsuot ka ng makapal, para hindi ka magkasakit. Xiao Kui dahil gusto mo naman. Mag-aalis na tayo sa ospital pagkalipas ng ilang araw. Sakto. Pupunta tayo sa pamilya nila Shen. Hay, sabi ko na sa inyo kung sakaling ang pamilya nila Shen ay mahirap, ang kasalang ito, kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Mahirap. Itay. Sa totoo lang siya ay, huwag kayong mag-alala, Yenan. Hindi kita bibigmin. Xiao Kui. Nasa baba na ang sasakyan. Yun nga. Totoong balak mo ba, isama si Papa sa pamilya ni Shen? Totoong balak mo ba, isama si Papa sa pamilya ni Shen, HMM? Pero ang tatay ko, lagi kanyang, tinuturing na isang basagulero, kung hindi. Sabihin mo na lang sa kanya ang totoong pagkatao mo. Sakto. Pumunta na ang tatay mo sa pamilya ni Shen. Bigyan mo siya ng sorpresa. Kung sorpresa naman, madali lang sabihin. Natatakot lang ako na maging isang pagkagulat. Tama. Ikaw, nitong mga nakaraang araw, may nararamdaman ka pa bang di karaniwang pagod sa iyong katawan? Wala. Basta ano? Xiao Kui. Ayos lang ako. Ito. Na-discover ko lang ito nang hindi sinasadya, nang madikitan ng tubig ang dugo ko. Hindi na nagniningning. Medyo nag-aalala ako ngayon. Baka maaapektuhan ng baby dahil sa pagbabagong ito. Huwag kang mag-alala. Kinakausap lang naman ako kanina ng doktor. Ang resulta ng iyong pagsusuri sa ospital ay normal na normal, kung nag-aalala ka pa rin. Magtatanong ulit ako mamaya, kay Dr. Chen. Sige. Oo nga pala, ako. May isa pa akong nakakagulat na natuklasan. Mukhang, ano iyon? Tingnan mo po, Ginoo Shen. Ito, si Xiao Kui. Ito ang isa ko pang natuklasan, na bagay. Ako, parang mayroon na, kakayahang kumuha ng bagay mula sa malayo. Bakit hindi na nagsasalita si Mr. Shen? Baka isipin mo, na parang isang halimaw ako. Maganda. Isang napakagandang kakayahan. Mabuti naman at hindi ka nagtataka. Bakit naman ako magtataka? Tama.
Ako, kahit mayroon na, kakayahang kumuha ng bagay mula sa malayo. Ang lakas ko ay mahina pa. Konti lang ang kaya kong buhatin. Mga maliliit na bagay lang. Pag mabigat, hindi ko na kaya. At saka, kapag madalas kong gamitin ang kakayahang ito, mabilis akong mapagod. Kaya sa susunod, huwag mo nang gagamitin ang kakayahang iyan. Medyo nag-aalala lang ako na baka maaapektuhan din ang baby ng kakayahan ko. Huwag kang mag-alala, mamaya na lang natin tanungin si Dr. Chen. Sige. Array, bakit hindi ka pa umaalis? Ang bagal-bagal mo naman. Uy, si Mr. D. Shen, natatakot ka bang pumunta ako sa bahay niyo? Uy, Kai. Paano naman mangyayari yun? Mag-alis na tayo ngayon. Ayan, tama na yan. Hay naku, ang mga dalaga, paglaki di na mapigil. Hay. Dalhin mo yung malita. Tara na. Ay, Papa, mauna ka na. Bumaba ka na muna. Sige, alis na tayo. HMM. Mamaya na. Siguradong magugulat si Papa. Tiyan. Xiaokui, ito. Mga ito. Lahat ito ay regalo ko bilang pasasalamat. Pasasalamat. Ito. Sabi sa akin ni Xiaokui. Sa mga nakaraang taon, napakatipid ninyo. At nag-iisa ninyong pinalaki si Xiaokui, kaya kayo nahirapan ng gusto. Salamat po sa inyo. Salamat po sa pag-aalaga ninyo kay Xiaokui hanggang sa paglaki niya, at sa pagtuturo rin ninyo sa kanya, ng pagiging napakagaling, at mabait. Napagod po kayo. Ito ay tungkulin lamang ng mga magulang, na gawin. Wala naman yang dapat pasalamatan. Napakahusay ninyong magturo kay Xiaokui, ng napakahusay. Ang mapakasal sa kanya, ay isang malaking karangalan sa akin. Ito, ay 100 bilyong pamana, sana. Maaari mo bang ipagkatiwala sa akin, ang pag-aalaga kay Xiaokui? 1 bilyong dolyar. Si Xiaokui ay ikakasal pala, sa isang napakalaking tao. At ganoon pa ang pakikitungo niya rito. Anong ginagawa mo dyan, nakaupo ka lang? Itapon mo na yung basura, dali. Oh, nakakainis talaga. Ang bait-bait mo kay Xiaokui. Siyempre naman, ipagkakatiwala ko siya sa iyo, Pero noon, hindi ko alam ang iyong tunay na pagkatao, at ganoon pa rin ang pakikitungo ko sa iyo. Akala ko'y isa kang basag alero sa lansangan. Huwag mo nang isipin iyon. Ayos lang po, tatay. Sa harapan ninyo. Ako po ay manugang ninyo lamang. Ang asawa ni Xiaokui. May problema po ba? Sabi niyo na lang po. Sige po. Xiaokui. Anak. Dahil nakahanap ka ng napakabuting asawa. Napakakalma na ng loob ko, tay. Alagaan mo lang ang iyong kalusugan. Sisihan. Kaya niya akong alagaan, at ang baby. Ginoo Shen. Ano ang sabi ni Dr. Chen? Tungkol sa mga pagbabagong ito sa akin, ano ba ang nangyari? Huwag kang mag-alala, sabi ni Dr. Chen. Ang mga pagbabagong ito, ay dahil sa lason ng masasamang espiritu, na naghalo na sa iyong dugo, kaya ikaw ay, nagkaroon ng kakaibang kakayahan. Tungkol naman, sa kung bakit ka naunang nagising, dahil ba ito sa sanggol, na nagmana ng aking mga jin, at tinanggal ang lason sa iyo? Maaapektuhan kaya ang sanggol? Magkakaroon nga ng kaunting epekto. Kaya, kailangan gamitin ito. Ito ay ang gamot ni Chen. Gamit ang dugo mula sa puso ko, ginawang pabango. Sabi ni Chen. Dapat mong panasan ito araw-araw, tapos alagaan pa ng mabuti. Ganito. Maiiwasan mo ng tuluyan ang natitirang masamang elemento sa iyo at sa anak mo, araw-araw. Alagaan mo ng mabuti. Ginoo Shen.
回从前，冻结的空间，冻结有你的世界，冻结的画面，冻结不让它溶解。我若是疲倦，你的项链在我身边发光，在我手间，你的项链在我身边陪伴着我过每一天。Ginoo Shen, magdamag na ito. Maawa na kayo sa akin. Hindi pwede. Sinabi na ni Dr. Chen. Kailangang may sapat na pagmamahal, ganito. Ito lang ang makakatulong sa pagtunaw ng lason. Pero, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang kalagayan ng bata. Ang tanga-tanga naman ni Lu Jiao. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap na yon, hindi lang namatay si Zhang Xiaokui. Buntis pa. Hanggat si Zhang Xiaokui ay buhay, si Shen Xian ay hindi mamamatay. Hanggang kailan? Ako kaya makakaahon? Ikaw. Lumapit ka. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita kung gaano kalat dito? Magmadali kang magayos. Ikaw. Huwag kang matakot. Kumuha ka para sa akin ng isang bagong damit. Ginoo. Ano po iyon? Matagal na po kayong hindi naglalambing sa iba. Ang ganda ng buwan ngayong gabi. Para bang? Ikaw, ang cute mong to. Kaya naman pala ganyan ang suot mo ngayon. Nalulungkot ka na naman. Nakakainis. Ang antang-antang ng angkan ng mga Shen. Sa wakas, nakuha ko na rin. Matandang Angus ka. Ayokong masira ang lahat, pero kung may dapat sisihin, ikaw iyon dahil sa iyong pagiging unfair. Mga tauhan ko. Dakpin ninyo si Zhang Xiaokui, dalhin mo siya pabalik sa akin. Opo. Nanaginip lang ba ako? Si Mr. Shen, nagluto pala. Tulala ka dyan. Kumain na tayo. Iyan. Ikaw ang gumawa niyan. Marunong kang magluto. Sa totoo lang, hindi ako marunong, pero nagbabasa ako ng ilang libro nitong mga nakaraang araw. Ang mga CEO sa mga libro, marunong silang lahat magluto. Anong libro ang ginabasa mo nitong mga nakaraang araw? Oh. Hindi na siya ATM. Nag-aalala na ang buong pamilya ng Campus Crush. Pagtanggi sa mayamang pamilya. 79 na beses na pagtakas ng young mistress. Iyan. Lahat ba'y nabasa mo na? Natuklasan ko ang isang pagkakatulad ng mga CEO sa libro, na pare-pareho, marunong magluto. Ano pa ang pagkakatulad nila? At saka, allergic sila sa ibang babae. At saka, isa pa. Antayin mo ang gabi para makita mo mismo ang sasabihin ko. Masamang tao. Masamang tao. Sige na, kumain na tayo. Tama. Ngayon pala, ang araw ng aking check-up sa pagbubuntis. Pero,
Mayroon akong isang international meeting. Ngayong umaga. Ganito na lang. Ipapasundo ko na lang sa driver. Ihahatid na kita roon. Hintayin mo lang akong matapos ang meeting ko. Pupuntahan na kita agad pagkatapos. Sige ba? Ayos lang. Ang totoo niyan, unahin mo na lang ang trabaho mo. Kaya ko naman. Susunod. Solid mass echo, sabi ng doktor. Malusog ang sanggol. Mukhang ang mga pagbabago ko ay hindi nakaapekto sa sanggol. Fortuna. Saan ito? Lizzie, ang lakas ng loob mo. Maglakas loob ka pa, na magnakaw ng antang-antang ng pamilya namin. Ikaw, nababaliw ka na ba? Tama. Nababaliw na nga ako. Sino ang mag-aasawa sa mayamang angkan na ito at hindi mababaliw? 20 taon na akong kasal sa iyo. Wala man lang akong maayos na posisyon. Isang, hindi ko gusto, lang mula kay Shen Sihan. Kahit ang sarili kong anak, ay hindi ko man lang magawang magkaroon. 20 taon akong nagtiis. Sa wakas, mapapaaga na ang pagkamatay ni Shen Sihan. Tapos ay iniligtas siya ng cute na to. Ikaw ang cute. Gusto mo bang maalis sa pamilya namin? Gusto mo bang maalis sa pamilyang Shen? Alis sa pamilyang Shen. Matandang Amges. Aalis ako sa pamilyang Shen. Sa tingin ko ay hindi pa. Kilalanin ninyo ang sitwasyon. Panahon na para umalis kayo sa pamilya Shen. Kayo ang dapat umalis. Mga tauhan ni Shen. Sumusunod lang sila sa anteng-anteng, hindi sa tao. Ang anteng-anteng ay nasa akin. Kaya ako na ang amo ng mga tauhang ito, ngayon. Ayoko ring magnakaw ng anteng-anteng na ito. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw na Argel. Naglakas loob kang gawin ito sa akin. Si Sihan. Hindi kanya patatawarin. Si Shen Sihan. Tawagin ninyo ang mga tauhan. Swerte, swerte. Basta't manggahas siyang pumunta, hindi ko siya hahayaang makalabas ng buhay. Ayaw niya akong hayaang mabuhay. Master Shen. Sihan. Tatay. Ginoo Shen. Xiaokui. Pakawalan mo na si Xiaokui. Pakawalan mo siya. Bakit ko naman siya pakakawalan? Ginoo Shen, tumakas ka na. Sasabihin ko sa iyo, Shen Sihan, hindi ko lang siya bibitawan, kundi papatayin ko pa ang cute na to. Pati na ang cute na nasa tiyan niya. Ang cute na nasa tiyan niya. Li Jin. Kung sasaktan mo si Xiaokui, hindi kita mapapatawan. Shen Sihan. Ang pinuno ng angkan ng mga Shen. Sa ganitong oras, pananakot lang ba ang kaya mong gawin sa akin? Gusto mong palayain ko si Zhang Xiaokui. Hindi naman imposible. Maliban na lang kung ibaba ng mga tauhan mo ang kanilang mga baril, at umalis na kayo. Tungkol sa iyo. Lumuhad ka. Gumapang ka papalapit sa akin at magmakaawa ka sa akin. Imposible. Ginoo Shen, huwag ninyong pakinggan ang sinasabi niya. Ginoo Shen, hindi pwede. Paano? Isang Zhang Xiaokui, hindi pa ba karapat-dapat na lumuhad ka? Sige. Dadagdagan ko pa ng isa. Tay, bibilang lang ako ulit ng 5. Shen Sihan. Kung hindi ka lumuhad kaagad, sisiguraduhin kong mamamatay ang isa sa kanila. Isa sa kanila. 5. Master Shen, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Huwag kang lumuhad. Huwag mong. 4. Sisihan. Huwag kang lumuhad. Walang silbi ang pagluhod. Ang token ay nasa kamay niya. 3. Dalawa. Sihan. Ginoo Shen. Ginoo. Ikaw, mabuting aso na sumusunod. Lumapang ka na ngayon papunta sa akin.
Huwag, Sihan. Ginoo Shen. Ang taas ng pride ni Ginoo Shen. Nagawa niya yon para sa akin. Lumuhad siya kay Lizzie. Shen Sihan. Noong una, pinagutos mo. Nasampelan ako sa harap ng maraming tao. Hindi mo inaasahan ang araw na ito, di ba? Paano? Matigas pa rin ang ulo mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo. Narinig ko raw na ang latigo na ito. Ginamit ito ng pamilya Shanillo sa pagpaparusa sa mga traidor. Ang latigo na ito ay puno ng mga tinik. Kapag ipinatama ko ito, mawawalan ka na ng kalahati ng buhay mo. Mukhang hindi mo pa nararanasan ito. Ano, Ginoo Shen? Huwag mo na akong intindihin. Umalis ka na. Huwag na ninyong ako pakialaman, Ginoo Shen. Kung gusto ninyong makipaglaban na kayo. Ano pa ang hinihintay ninyo? Sige. Tutulungan ko kayo. Ginoo Shen. Huwag na kayong makipaglaban, Master Shen. Xiao Kui. Ayos lang ako. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magiging matapang. Master Shen. Bakit? Bakit sa tuwing ako ang nakapagpapabigat sa'yo, Master Shen? Bakit lagi na lang si Senyor Shen ang naigang iligtas sa akin? Huwag mo na siyang saktan. Huwag. Sihan. Bawal. Saktan siya. Patayin ninyo siya. Ikaw. Xiao Kui. Ayos na ako. Ngayong beses. Sa wakas, ako naman ang magliligtas sa iyo. Xiao Kui. Shen Ye. Gumising ka na. Anak. Kumusta na ang anak? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang anak. Sabi ni Dr. Chen, nagising ang iyong kakaibang kakayahan, at naubos mo ang maraming lakas. Pagkagising ko'y ayos na. Nangyari ito. Ikaw ang nagligtas sa akin. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, walang sinuman ang makapaghihiwalay sa atin. Ano ba yan? Ang misteryoso mo naman. Nandito na. Dangilat na ako, HMM. Lahat ito ay gawa mo, HMM, Ginoo Shen. Ang husay na ng pagluluto mo. Kung gusto mo, paglulutuan kita habang buhay. Okay lang ba? Okay lang. Anong nangyari, Ginoo Shen? Ako. Sobrang gusto kita. Mula pagkabata hanggang ngayon, ang mga taong nakapaligid sa akin ay itinuturing akong kakaiba. Alam ng mga tao sa nayon na ang aking dugo ay nagniningning, kaya sinasabihan nila akong halimaw, walang gustong makipagkaibigan sa akin. HMP, mamatay kang halimaw, hindi mo pa rin inaamin. Mabilis, basagin natin siya. Pagkatapos, nagkasakit ng malubha si Papa at na-hospital, kaya hindi ko na naituloy ang pag-aaral ko. At patuloy akong nagtitipon ng basura, naghahanap buhay.
Halos natitikman ko na ang lahat ng sama ng loob sa mundong ito. Hanggang sa makilala kita. Alam ko, Ginoo Shen, noong una mo akong tinulungan, dahil lang. Kaya kong iligtas ang buhay mo. Pero doon ko lang din nalaman na ako, na palaging itinuturing na halimaw, ay kayang iligtas ang isang dakila at makapangyarihang nilalang na tulad mo, na noon. Ang asul na dugo na dumadaloy sa akin ay isa ring marka na kakaiba sa buong mundo. Ito ay sa ating dalawa. Ang asul na kasunduan. Xiao Ku. Kahit na pagkatapos, iniligtas ninyo ako. Handa akong magbigay ng dugo mula sa puso ko. Ginoo Shen. Totoo naman. Gustong-gusto talaga kita. Ginoo Shen. Hindi ako si Ginoo Shen. Ako ang iyong asawa. Mula ngayon, tawagin mo akong Sihan. 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 Hindi ko na talaga kaya. Sige na. Isa pa ulit, huli na ito. Ginto.